Hallelujah, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Hallelujah, ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, Magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo at nagpupuri at pinupuri ang Panginoon dahil po binigyan po niya tayo muli ng pagkakataon upang mag-aral at magnilay-nilay sa mga salita niya. Siyempre nagpapasalamat po tayo sa Kanya dahil binigyan niya po tayo ng wisdom para po to make sense dun sa mga binibigay niyang aral. And pagka po nag-make sense tayo sa mga binibigay niyang aral, we can bring about change to the world. Tayo po ang magbabago sa mundo. Or at least we will die in the attempt. So yun po importante. Yung teksto po natin kukunin sa Matthew chapter 25 verses 14 to 18. Ito pong sinasabi. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work, and gained 5 bags more. So also, the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So, napakasimple po ng mensahe nitong passage na ito, sa totoo lang. This is about stewardship of talent and other gifts na binigay ng Panginoon. Kung titignan po natin dito, kada tao, kada servant, iba-iba yung natanggap. May 5, may 2, may 1. Iba-iba po tayo, ganun din po tayo mga tao. Iba-iba po tayo ng kakayahan. Iba-iba po tayo ng abilidad, iba-iba tayo ng talento, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng mga pananaw sa buhay. Wala pong 2 tao sa mundo na sobrang pareho. Merong at least one factor na magpapaiba sa kanila. Isa pong isa pong topic yun sa philosophy na no person is the same. So kaya nga meron tayong mga fingerprint, di ba? Walang pareho. Lahat tayo biologically different. So ngayon po, ang sinasabi po dito yung mga binigay po sa atin ng Panginoon
gifts or talents, gamitin po natin sa tama. So, kunyari po, binigyan tayo ng talento upang magsalita, gamitin po natin para mangaral sa ibang tao. Siyempre, in a very respectful and humble way. Wag po tayo yung tipong, ay ako alam po lahat. Wag po ganun. Humility pa rin. And or pwede rin naman po sa ibang paraan, kunyari, magaling ka magluto, do it for service to others. Alam ko naman po na evident yan sa church natin. Tulong-tulungan po tayo, di ba? Sa iba't ibang aspeto. May tagagawa dito, may tagagawa dyan, kung ano mang bagay yan, kung ano yung kayang gawin ng bawat isa. Doon po nilalagay. At ang nakakatawa po, voluntary siya. Hindi, minsan po, wala nang isang salita, di ba? Hindi na kailangan sabihan pa para gumawa. Nagkukusa na po yung mga miyembro natin upang gumawa. So, nasanay na po tayo ng gano'n. Kaya nakakatuwa naman po. So pagka po hindi natin ginamit yung mga binigay sa atin ng Panginoon, mga gifts, talents, para lang po tayong, isipin nyo po, para ka lang ding, para ka nagtago ng diamond, tapos hindi mo siya hinayaang mag-shine. Parang gano'n. You have to let it shine para makita yung beauty niya. And hindi natin beauty, yung beauty yun na nanggaling sa Panginoon. Dumaan lang sa atin. Pero sa kanya talaga nanggaling yun. So, ganun lang po kasimple itong passage na to. Gamitin po kung ano meron tayo para sa tama at para sa ikalulugod ng Panginoon. Napakarami pong paraan. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, baka hundreds, baka nga thousands, hindi ko po alam. Napakarami pong paraan. Kung ano man pong meron tayo na alam nyong meron kayo, ini-encourage ko po kayong gamitin nyo para po sa kapurihan ng Panginoon at para po sa paglilingkod sa mga tao niya, sa ibang tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan po, Panginoon, dahil po sa mga biyaya na binigay nyo, mga talento, mga abilidad. Maraming salamat po. Ganun rin po, Panginoon, sa mga tao na binigay nyo po sa amin, sa mga katuwang po namin, kasama namin sa araw-araw, pang pamilya namin, kaibigan, na nag-e-enhance po ng mga binigay nyo sa aming abilidad. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na nagagamit po namin ng mga ito sa kasamaan. Hindi po kami perfecto. May mga times po na nadadala kami ng aming mga pansariling gusto or mga temptations. Ilayo niyo po kami doon, Panginoon. At sana po, patuloy po namin gawin itong mga to para po sa paglilingkod sa inyo at paglilingkod po pa sa mga tao ninyo, Panginoon. Para po sa common good of the world. Sana po, Panginoon, na habang tinatrabaho po namin itong mga talents, gifts na to, Panginoon, may magbungang maganda. Kahit po hindi na para sa amin, kundi para po sa kapwa namin at para po para sa society, para sa mundo. And patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. Protektahan niyo po kami physical, spiritual, emotional, para po nang sa gayon ay patuloy po namin magamit ang mga ito hanggang sa huli po naming hininga, Panginoon. Ito po ang aming sabot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.